Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Ako po, may nabasa ako ba na post ng isang netizen na kung saan nabasa din niya na itong warrant of arrest na ibinigay ni Putin kina Karim Khan at ibang ICC judges. Ang malaking tanong niya, ipapadampot kaya ni Putin itong mga ICC prosecutors na may warrant of arrest? Yan ang pinakamalaking tanong, lalo na ngayon na medyo magulo na ang Amerika at Venezuela, tapos ang Amerika gustong angkinin ang Greenland. Ngayon, ang Russia parang nagpapalakas ng kanilang puwersa din. At speaking of papalakas ng kanilang puwersa, para din yata gusto nila na paluhurin, lumuhod kayo ICC kasi may kasalanan kayo sa Russia, lalo na kay Putin. Ano kaya ang maging epekto nito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon ay nakadetain sa ICC? Nako kabibig. Basahin natin kabibig ha. Ito kasi ang pinag-uusapan ngayon. Sabi ni Miss Cathy Binag, ito ay share ko sa inyo kasi baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko ang issue. Sabi ni Miss Cathy Binag kabibig, ito, sabi niya, so padadampot na din ba ni President Putin all ICC judges sa The Hague katulad ng ginawa ni President Trump? Kasi dito, Russia sentences ICC judges, prosecutor over Putin arrest warrant. Woo! So, di ba ang ICC naglabas ng warrant of arrest para kay Putin? Ang Russia, ano ba kayo? Gusto nyo kunin nyo ang aming presidente dito? Ipaglalaban namin ang aming presidente. So, ang ginawa ng Russia, ay nako, sinampahan ng kaso si Karim Khan at yung ibang ICC judges. At agad-agad may hukom. Preso. Tapos, naglabas ng warrant of arrest. So, ngayon sabi ni Ms. Cathy, so kung gano'n kalakas ang Amerika sa Venezuela, gano'n ba kalakas ang Russia? Kaya ng Russia na ipadampot itong ICC judges? Kabibig, kung ikaw si Putin, anong gagawin mo? Ipapadampot mo ba rin ba itong ICC judges? Excited ako sa sagot mo. Sige, i-click natin ha. Tingnan natin kung ano basahin natin kung ano ang laman. Yung iba sabi, oy luma na yan. Tingnan natin, baka bago ito kabibig. Talaga. Ito na. Ito na kabibig. Ito pala yun. Russia sentences ICC judges, prosecutors over Putin arrest warrant. Ito pala yun kabibig. Yan. Moscow, Russian Friday sentenced top International Criminal Court ICC judges and the chief prosecutors to jail terms in a retaliatory move after court issued an arrest warrant for President Vladimir Putin over the Ukraine war. In 2023, prosecutor Karim Khan charged Putin with illegally deporting children from Russia. Mga ganun kabibig ba? In fairness sa Russia nilalaban nila ang kanilang presidente. Di ba? Khan was sentenced to 15 years in jail in absentia, while the 8 ICC staff, including the former court president Pyotr Hofmansky, received a prison terms ranging from 3.5 to 15 years. Hala. Khan is currently suspended from duties over an internal probe following yung mangyayari kaya. Since sending troops to Ukraine, Russia has issued numerous sentences in absentia to dissidents, journalists, opposition, and foreign politicians outside of its reach. Khan has also been sanctioned by the United States over accident investigation into U.S. and Israeli officials. Neither United States nor Israel are among the courts of 125 members. Yun pala kabibig. 15 years pala. Akala ko 5 years lang. 15 years pala ang ibibigay na sanction, hindi ibibigay na sanction, parusa sa mga ICC prosecutors and judges. So kung hindi susunod ang ICC prosecutors and judges, may hukom na. Meron ng verdict na guilty kayo Karim Khan at ibang ICC judges, lalo na yung previous president ng ICC. Guilty kayo. Makukulong kayo ng hanggang 15 taon sa Russia. So kung gustong i-impose ni Putin ang kanilang verdict, ang kanilang
Kaso, pwede kayang ipapadampot ni Putin ito mga ICC judges? Nako po, yan ang malaking question mga kabibig. Kung kayo si Putin nga, sabi ko sa inyo, kung ikaw si Putin, ipapadampot mo ba ang ICC judges, lalo na si Karim Khan? And I'm sure si Karim Khan, natatago na yan. Baka si Karim Khan Karim Khan, nakarma ni Pangulong Duterte. Di ba itong si Karim Khan, ito yung unang nagkaso kay Pangulong Duterte. Di ba? Sino kaya ang mastermind o ang taong nasa likod kay Karim Khan? Malaking question din yan, kabibig. Sino kaya ang kumonta kay Karim Khan, tapos nag-finance kay Karim Khan para kay Pangulong Duterte and so on and so forth? Di ba, kabibig? Sabi nga ni Conti na pwede namang makalabas si Duterte. Pwede naman na posibleng hindi mahatulan si Duterte. Sabi nga ni Conte, 30 years na makukulong si Duterte. Pero pwede namang hindi. Basta mag-resign lahat ng mga Duterte. Si Sara, si Baste, si Polong, si Omar, pati si Kit, hindi na patatakbuhin. Walang Duterte sa gobyerno. Makakalabas at makakalaya si Pangulong Duterte. Ang tanong ng netizen, kung ganun ba ang status, so meaning, yung pagdakip nyo kadadadigon, totoo pala yun. Hindi pala dahil sa di unoy kaso na isinampa ng ICC. Yun pala ay dahil politically motivated. Parang, tawag dito ba, inambus nyo si Pangulong Duterte. Parang, parang ginawa, parang dapat dito, parang kawawa si Pangulong Duterte. Diba? Sa istorya pa ba, parang kinidnap. So, yun na nga, kabibig. Yun din ang malaking tanong ni Kati Binan. Oo nga, no, posible. Pero alam niyo ba, kabibig, good karma will always for the Dutertes. Bakit? Di ba si Leveste naglabas ng Cabral Files? Itong Cabral Files, grabe trending na trending, pinag-uusapan talaga to. Ay, sabi ni Leveste na, hindi masyadong trending itong Cabral Files, hindi ito masyadong pinag-usapan, wala man lang nilabas ang Cabral Files, hindi nila totoong nilabas ang Cabral Files, it's because walang pangalang Duterte doon. Walang mga allocables ang mga Duterte. Walang insertion si VP Sara. So, hindi masyadong trending. Kung meron pang insertion si VP Sara, si Polong, si Baste, o sino Duterte, gagamitin na yan for impeachment, para kasuhan, pero wala eh. Kaya parang nagmukha na katawa-tawa ang mga kritiko ni Pangulong Duterte kasi ang hinahanapan talaga nila ng butas ang mga Duterte. Si Leveste, nanindigan na walang allocables. Kaya nga every now and then, pag may mga interview si Leveste, yung mga media men and women, puro Duterte ang tanong. Ito si Leveste ha. I-explain niya ang kanyang side. I-explain niya ang nakakatawang reaction niya at observation. Okay, let's listen to this man. This man is full of integrity, honesty. Parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Nakikita nilang may leaning dito sa kabila, matitindi. Talagang binakbak nila ng tanong, naakala naman nila, kaya nila. Nakita natin yung interview ni Kong, talagang wala silang nakuha. Meron isang interview si Kong na parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Duterte supporter siya. Sabi DDS daw siya. Oo, anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte diyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Nilabas yung listahan, walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi Congressman Puro Davao Polong, Ungab,
Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress Wala. ay nandun. Kaya, Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Yun. At yung unlawful niya, 0. Eh, Sa 2025. DDS ka. Ito bang mga sino na Simon? Ito, So process of elimination. Oh. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya, Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero- Pero sa 2025 talagang wala. pero kung ang nanay mo nandoon ba sa... Oo, halos lahat. Na-report naman na ng bilyonaryo. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento tsaka dun sa hawak mo. Ngayon, ako, Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials na sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang eh, factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito, pati PCIJ na Meron na hindi naman DDS ang PCIJ, di ba? Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng very critical pa nga DPWH. yan. Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify pa ata. Actually, I-authenticate pa ata. sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumang Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagka papunta na doon, hindi na-divert niya eh. Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na yanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Yun pala. Narinig yun na kabibig Ay, sabi ng iba, sana ipadampot na ni Putin si Karim Khan at para magsalita din si Karim Khan ba, tell all. Oy, tell all daw si Karim Khan na, sino ba ang mastermind mo? Sino bang nasa likod mo, Karim Khan? Magsabi ka na. Ay, yun alam mo ng mga tao kung ano mga iniisip. Ay nako, so let's pray for Pangulong Duterte na sana soon makakauwi na siya. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Kita nyo, ang mga Duterte, walang alokables. Pilit nilang isasali ang pangalan ng mga Duterte sa Cabral Files, pero wala eh. Zero. So it means hindi talaga binigyan si Pulong. Hindi talaga binigyan ng budget ang Davao City. Bahala na kayo, Davao City. Mahirap kayo, maghirap kayo. Wala kayong proyekto, wala kayong projects. Purong ganun ang ginawa nila sa mga Duterte. Di ba, kabibig? So, kawawa din ang mga Duterte, no? Kasi suffer sila ba? Bakit kaya ang mga kabibig? So, yun lang, kabibig. Yun lang ang ating libak-libak for day. Someday, may awa ang Panginoon. Kung ngayon ang mga Duterte ay nasa baba, iikot ang bola. Iikot ang bola, mga kabibig. Ngayon, awang-awa sa mga Duterte, lugmok na lugmok sila, yung tatay nila nandun sa ICC, ginagawa nila lahat. Sabi nga ni Amy Marcos, posibleng si BP Sara hindi tatakbo sa 2028 kasi bibigyan niya ng oras ang kanyang ama. Mas pipiliin ni BP Sara ang kanyang ama na pagbibigyan ng more time kasi matanda na si Pangulong Duterte. Diba? So, yun ang sabi ni Senator Amy Marcos. Pero yung iba nag-react na, uy, sana hindi. Kasi siya lang ang pag-asa namin para yung mga kurakot, magtakot na. Sabi pa ng iba, pag si BP Sara makaupong presidente, meron na yang gagawin sa Pilipinas. May mga listahan na yan. Nakakatakot na yan. Oo. Kaya ngayon iba, ayaw talagang paupuin na si Sara kasi alam nila na madidiskuhido sila, alam nila na makakasuhan sila,
Alam nila na makukulong sila. Alam nila na hindi talaga titigil si BP Sara hanggang hindi sila managot sa korupsyong ginawa nila sa bansang Pilipinas. Yun pakiramdam ko na. Bibing. Ready na si Sara maging presidente. Ang tanong mga kabibig, turn between two stories si BP Sara. Yung tatay niya nasa ICC. BP Sara sa pambansa, sa Pilipinas. Kung ako, BP Sara, ang hirap. Kasi pag maging presidente siya, there's a possibility na pwede niya mapauwi ang tatay. Kasi Digo nga, ayaw nang umuwi sa Pilipinas kung si BBM pa ang presidente. Oo, sabi ni Digo, sabi niya ni Pulong. Sabi ni Pulong sa mga netizen ba na, hindi uuwi ang tatay ko kung si BBM pa ang presidente, kung si Bangag pa ang presidente. Sabi ni Pulong. Yan ang sabi ni Pulong, mga kabibig. Talagang, ito yung reaction ni Pulong sa mga taong naninira sa kanyang pamilya. May reaction si Pulong. Ngayon, ganito, ginaganito nyo kami, pero soon or later on, ito ha. Actually, di lamang Duterte. Ang mga politiko o ang mga military personnel, PNP, kung musimang yung ka aning bangag nga gobyerno, initan yung kanila. Ana man na. Unya, Hindi man lang ang mga Duterte or ang mga personnel, anyone, kung a-against ka sa mga bangag department, pag-iinitan ka talaga. Yun ang sabi ni Pulong. naniguro po na sila nga pag-abot aning umaabot nga eleksyon nga ang ilang mapalingkod ilaha gihapon. Ana ra man na kay Naniguro yung admin ngayon na kung sino yung ipatatakbuhin nila, yun dapat ang manalo. Kasi kung si Sara, delikado. kabalo po na sila. Kanang mga abogado diha gapalibot kang bangag. Kabalo man mo nga nay moabot kaso sa inyo. Alam nila na yung mga abogado na nasa area ni Bangag ngayon, na nakapalibot kay Bangag ngayon, alam nyo na may darating na kaso sa inyo pag si BP Sara nang uupo. Unsa man ang PhilHealth? Unsa man na inyong gipangawat? Unsa man na kamo mga kauban na kus kongreso? Unsa man na inyong mga ghost project? Nakuha naman nag-video na naman na tanan. Kabalo man mo aso mo padulungan na. Mo bitaw inyo kung ginainitan. Ingon bitaw ko ay ko hilabti kay di ko tingog. O karon. Una-una mo. Gusto hay to, gusto ninyo, wa man kay problema. Diba sabi ko sa inyo, wag niyo akong pag-initan. Nananahimik lang ako, pero kinanti niyo ako. O eto, mga kongresista. May mga ebidensya na sa Ghost Project. So, kung si BP Sara makakaupo na, litsugas ang mangyari sa inyo. Kapariha ng isa diha nga pailan daw kunyag kaso bahin atong budget sa Davao. Ug di ba namang kaugok kang irua ka? Ang nag-aprobahan na ang Kongreso. Dili ako ugok. Sorry. Sorry sa mga Pilipino nga nakaugok. Dungog na pag-ugok. Anak mo gud mi Bisaya basta di ka kasabot sa imong trabaho ang tawag namo nimo ugok. Pareha ng bangag. Kagaya ng isang taon dyan, yung asong ulol na file down siya ng kaso sa akin dahil sa 15 billion na project sa Davao. Ugok, bobo. Paano sila magpa-file? Ang Kongreso ang nagpirma. Yun kabibig. Pasensya na ha kung medyo hindi maganda ang tabas ng dila ko. Kasi ganoon talaga mga Bisaya. Ginagamit namin yung word na ugok pag ang tao ay bobo. Katulad ni Bangag. Yun ha, translation yun. So yun kabibig. Ako, parang exciting ang 2028 kabibig. Exciting talaga. At sana malagpasan ni BP Sara lahat ng mga, ay nako, grabe yung 2026, 2027. Nako, BP Sara, mag-ipon ka ng lakas ng loob kasi marami talaga ang gustong ipabagsak ka. Maraming mga mag-i-impeach sa'yo. Yun kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.